Iba't ibang numero ang nailathala sa TV, radyo at mga periodiko. Mga numerong naglalarawan daw sa tunay na saloobin ng mga Pilipino. Subalit sa bawat resultang lumalabas, hindi maiiwasang magkaroon ng mga agam-agam. Tinatanong nga ba si Pedro, Maria at Juan? Patas ba ang mga tanong na pinasasagutan sa taong bayan? Hindi ba ito nababayaran upang maimpluwensyahan? At ang bilang ng mga sumasagot, hindi ba maituturing nakakapiranggot? Linawin nga natin, para saan nga ba ang survey? Sa mga naging resulta kamakailan tungkol sa politikang paborito nating pag-usapan, may mga tumaas ang net satisfaction rating, habang mayroon naman na nagpapahiwatig ng patuloy daw na pagbaba ng tiwala ng sambayanan. Bukod dyan, may ilan pang isinasagawang pagtukoy sa pulso ng ating mga kababayan. Nakasentro ang nilalaman sa antas ng pag-asa at gutom na kanilang nadarama. Ang lahat, numero at porsyento ang nagsilbing simbolo ng kinalabasan. Subalit, ano nga ba ang maitutulong nito sa mga tao? May katuturan o napapala ba ang mga ordinaryong Pilipino sa mga figurang ito? O ang eksklusibong nakikinabang lamang ay ang mga politiko na nagagawang alamin kung nasaan ang kiliti natin upang magawa nila ng paraan na sa halalan sila ay manalo? Pinalad po kami maimbitahan ng ating mga bisita ngayong gabi. Nasa kabila ng kanilang busy schedules na andito po sila. Papakilala ni Tito Joe. Lady and birthday celebrator first, Prof. George. Kasama natin ngayong gabi ay isang kilalang political analyst and political management expert, the first Filipino to graduate from the very prestigious Graduate School of Political Management or GSPM of the George Washington University. At ito po ang kinikilala na Political West Point of the United States. Siya po ay graduate of the University of the Philippines, where she also earned a master's degree. And also she has another master's degree in political management. Of course, siya po ay kilalang-kilala, walang iba kundi si Tita Malu Tikya. Good evening, Tita Malu, and welcome back to Political Watch. Happy birthday. Good evening. Happy birthday. Happy birthday, once Hindi ko again. kayo mapaghindian, kaya ako nandito. At kasama po niya ngayon ay isang kilalang-kilala din, a professor of political science at the De La Salle University. Siya po ang founder and managing fellow of Pulse Asia. Walang iba kundi si Professor Ronald Holmes. Good evening, sir. Magandang gabi, Joe. Magandang gabi, George. Yes, sir. Magandang gabi and happy birthday, Manu. Magandang gabi, Ronnie. And of course, after the program, ang celebration. Ako, Tito Joe, na muna magtatanong kay Sir Ronald muna. Kasi para naunawaan po ng sambayan na napakadami na pong question. Tayo po kasi mga nasa middle class at saka yung nasa upper class, of course. Naunawaan natin mga surveys, importansya niyan sa negosyo at sa ating pamumuhay. Pero po siyempre yung class C, D, and E, madami mga katanungan na ito po bang mga survey companies, is it really more of a business or is it really an advocacy group? Siguro, may lahanin mo siya sa masasabi natin mga research organization. Yes, sir. May advocacy ang survey organization. Ang Pulse Asian advocacy niya ay masukat ang opinyon ng publiko. Dahilan ang opinyon ng publiko, ang inaharap mo yan dun sa kakaiba yan dun sa opinyon ng sinasabi nating piling grupo, yung elite. Madalas na naririnig natin sa television, sa radyo, at maging nababasa natin sa dyaryo, mga piling grupo yan. No? Madalas natin naririnig, actually mga namumuno. Kinakailangan nating sukatin kung anong opinyon ng publiko, bagamat madalas merong pagkakataon na hindi tayo sumasang-ayon, no? Sa opinyon ng publiko. Sa isang demokrasya, dapat sukatin ang public opinion. Hindi mo kinakailangan ibagay ang iyong gagawin sa opinion ng publiko, pero kinakailangan ito'y i-recognize mo. So yung pagkilala sa opinion ng publiko sa pamamagitan ng surveys, ay mai-equate ba din natin ito doon sa power to influence the public opinion? Ang survey kasi ay sinusukat yung opinion ng publiko. Yes. Hindi siya
ang tunguhin niya ay hindi para maimpluwensya ng opinyon ng publiko, kundi masukat ang opinyon ng publiko. Ang pamamaraan ng ginagamit namin ay sinasabi nating probabilistic na survey, kung saan hindi mo tinatakda kung sinong respondent, pinipili ito randomly. At kung ito yung pangkaraniwan mong ginagawa, kami gumagawa ng survey every quarter, ay makikita mo kung anong opinyon ng publiko sa iba't ibang usapin. Bawat quarter, minsan nag-iibang usapin. No? Meron mga quarter na ang pangunahing isyong gustong bigyan pansin ng mamamayan ay nung medyo tinatamaan tayo ng mga disaster, ay yung tinatawag nating environmental issue. Pangkaraniwan, ang isyong kanilang binibigyan din na dapat tugunan ay yung issue ng pagtaas ng mga bilihin. Hinaharap mo ngayon itong opinion na ito sa gobyerno, sa pamahalaan, na dapat gampanan ng pamahalaan. Maaring tugunan nila yung problema o baguhin nila yung opinion ng publiko. Hindi kinakailangan silang magsagawa ng aksyon na para lang ma-satisfy yung opinion ng public. Hindi naman yun ang goal ng gobyerno eh. Hindi niya dapat gawin ang bagay na dahil popular lamang, kundi ang bagay na tama at ang bagay na masasabi natin masusustain yung mismong tunguhin o layunin ng pamahalaan. Almost always, you have 1,200 respondents. Ganun din yung ibang survey outfits. Bakit 1,200 lang? Why not 1,006 or even, let's say, more than that? Yeah, since sample survey siya hindi naman siya census. Ang census lahat sinasurvey. Sa social research, hindi kinakailangan palaki ng sample kung ang method na gagamitin mo ay probabilistic. Ibig sabihin ay, ang pagpapaliwanag nga ng mga statistician dyan, parang yung pagtikim sa pagkain. Hindi mo kinakailangan kainin yung buong niluto mo. Kinakailangan mo lamang haluin at Pagbukin ng konti. kumuha ng kutsara at tikman mo. Yung paghahalo, yun yung sinasabi natin pag-randomize, no? At yung pagtikim mo ay isa lamang kutsara. Kasi hindi mo naman kinakailangan ubusin yung buong pagkain. And therefore, what is important here is ensuring that it is truly reflective It is of the cross-section. ensuring the probability of the sampling. Kinakailangan random. Hindi mo pwedeng tinutukoy na sa survey na ito, gagawin namin, interview lang namin yung unang-unang sumagot doon sa pagkatok sa bahay. Up to the stage na pipili ka ng respondent doon sa sambahayan, pati yun, random ang selection nun. Yes, sir. Kasi kung hindi random yan, merong bias yung selection. Kaiba yan doon sa survey na ginagawa, although survey rin yun sa mga Facebook, kunyari, o maging sa media. Yung tumatawag sa inyo, yung pakinig ninyo, no? Tagatangkilik nyo. Maaring ito yung opinion ng mga tagatangkilik nyo, ngunit hindi ito yung opinion ng karamihan. Kaya kaiba yan. Iba't iba kasi ang pamamaraan ng pagsasurvey. Pag probabilistic, pwede kang mag-generalize. Doon sa particular na panahon na yun. Dahil mag-iiba ang opinion sa susunod na panahon. Tita Malu, bilang isang political analyst, isang kilalang lobbyist, at siyempre isa sa mga, yung ika nga tagabuo ng isang posibleng politiko o isang leader ng bansa. Gaano ka-importante sa inyo yung ganitong mga surveys? At saka kapag nagtatapo kayo ng mga survey firms or groups, ano ang primary na kinukonsider nyo base sa inyong karanasan? At bakit ganito ang kinukonsider nyo? O dahil ba sila lang yung laging lumalabas sa dyaryo? O dahil sila ba yung laging nasa site lang ng mga kolumnista o ng mga nagsusulat ng artikulo? Napakahalaga ng survey sa mga political campaigns kasi yun ang sistema para mo malaman saan ka nung simula. Pagkatapos, pag nagkaroon ka ng mga interventions o strategiya para iangat, kailangan mo malaman tama ba yung mga interventions na ginagawa. Kasi nung dati, nung walang survey, survey became prevalent, started 92. Noon, parang gut feel. Okay ba ito? O madaming poster, sige, doblehan mo ng poster. Hanggang sa nagalit yung tao sa poster, hindi na yung poster ang pananalo kasi yung ibang politiko dati ang sinasabi, pag dami ng poster mo, alos binalot mo yung bayan, mananalo ka. Pero ngayon hindi na ganon. So kailangan mo ng pulso ng publiko, yung sinasabi ni Ronnie, kailangan ng pulso ng publiko sa simula. At ang unang-unang tinitingnan, kilala ba siya? Aware ba ang tao dun sa kandidatong yon? Kasi kung hindi aware, ang unang mong problema as a campaigner is paano mo gagawing aware ang tao dun sa kandidato? Hindi mo pa pinag-uusapan na
mananalo ba siya o hindi. May stages kasi ang kampanya eh. Ang una muna dun sa kandidato, bago i-prepare mo siya, bago pa yung kampanya, at saka yung last 45 days kung national yon. So napakahalaga na dun sa simula, meron ka siguro mga 60 na awareness going to yung 18 months. Bago mapataas mo yung para near universal, ang near universal ngayon pag 70, 80, 90. sinasabi na nilang near universal. Pero kita mo na pagka-political survey, lalo na yung huling nilabas ng Pulse Asia, yan ba ay tamang isang indikasyon sa mga prospective na mga financiers? Yung mga prospective na mga magbibigay na ito, panahon na tingnan ko na ito at pwede na maging basihan at desisyon whether magpupull out na kami dahan-dahan doon sa politikong maaari naming tayaan o medyo tataya na kami doon sa politikong nakikita naman ng survey na medyo lumalabas ang pangalan. Ako ang experience ko doon sa mga donors, critical yung survey pagka-file ng Certificate of Candidacy. Kasi doon, alam mo na sino magkakalaban. Ngayon, medyo underdog dito si BP kasi nag-declare na kaagad siya. I mean, logical, kahit hindi ka mag-declare, ikaw ng vice president Talagang wala namang ibang choice. Oo. Pag dineclare mo, doon siguro magkakaroon ng bump. So kung sino yung nag-declare, magkakaroon ng bump. After noon, kung ang filing ng Certificate of Candidacy October 2015, yung reading ng pagka-file at yung reading ng yung last reading nila, November or in the case of SWS, siguro umaabot yun ng January, yun ang critical. Pero yung preparasyon, kung minsan may tumataya na maaga. Maaga kaagad. Oo. Pero hindi naman tamang gamitin mong barometro yung survey ng preparation going into the filing. Bandwagon effect or influensya ng mga surveys sa mga undecided voters. Gaano ka laki? Actually, yung bandwagon effect, hindi ako naniniwala sa bandwagon pero dahil ang media, horse races ang tinitingnan, nakakalungkot kasi pagdating mo sa Senado, ang rinireport ka yung 12. Hindi rinireport yun. Kahit na sabihin mo ang difference within the margin of error, hindi na rinireport yung 13, 14, 15. At pagpapalapit ng papalapit, talagang top 12 ng top 12. So to a certain degree, dahil sa pag-i-interpret nung resulta ng survey, nagkakaroon ng yung tinatawag na bandwagon na sila yung mananalo. Therefore, kung ako yung kandidato, wala pa akong pinipili, doon ako sa, may ganun kasing karakteristik ang Filipino voter doon ako sa mananalo. On the other hand, depende rin sa campaign mo, kung kunyari ikaw ay 13, 14, 15, at iibahin mo yung strategy, meron rin kasing karakteristik ang Filipino voter na gusto na tulungan ng underdog. Historically, gaano ba kadami ang undecided voters just before any election through the years? Usually kasi yung mga a week, nasa 10 to 15 yan So, depende very kung undecided. significant. Kasi ang problema natin, Joka, sa ating data, hindi katulad sa Amerika. Sa Amerika, madidetermine mo sino ang sayo, sino ang hindi sayo, sino ang undecided. Sa atin kasi, dahil sa problema, dahil sa problema ng yung nature ng COMELEC data, hindi mo Magulo talaga... rin ang COMELEC data, hindi rin talaga kunyari, particular. kaya ngayon ang beef ko kay chairman, parati kong sinasabi, nag-automate tayo. Pero, in terms of voter analysis, voting trend, hindi namin mapag-correlate dahil hindi naman sila nagre-release. Kunyari, sa Pangasinan, ilan dyan ang bumoto? Saang barangay, saang poll precinct? Kasi kung maganon mo, kahit yung design and survey kasi, kung ako ang sasabihin ko doon sa kandidato ko, ang kunin natin by poll precinct, hindi yung at large. Magkakaroon ng difference sa design. Data. Ha? Incomplete ang data usually. Hindi lang incomplete. Kasi pag kumuha ka ng data nila, may 52 million voters tayo. Pero hindi nila alam, pag tiningnan mo, asan si Malutikia, nasa precinct ganito, anong binoto niya? Wala silang information doon. Yun ang problema. Pero kung linagyan mo na nung 2010, bumoto si Malu dito kay A. Nung 2013, bumoto siya doon sa Kita mo slate. yung pattern. Makikita mo ang pattern. And most likely, kung sino nga-endorse, Nung binoto niya. makikita mo yung behavioral. Ayun. Hindi natin makita yung behavioral kasi nga yung state ng data ng COMELEC, ang hirap mong mapag-aralan. Kaya ang nangyayari, aggregate ng aggregate. Sa probinsya, sa buong Pilipinas, kung 52 million, ilan ang kukunin mo para manalo? 16 million, 19 million, saan mo kukunin yung 16, 19 million?
biggest provinces. Samantalang, ang daming yung sa rural, yung sinasabi kong marginalized 35 provinces, ang total nun 12 million. Pero walang kandidatong pumupunta doon. Halos wala. Dahil malayo, dahil maliit ang boto. So kung gagawin mong scientific, pwede ka lang pumili, kunyari, ang Region 4A, biggest. NCR, magkakalapit na yan. Yan yung Mega Manila, Region 3. Central Luzon. So, technically, sa dami ng botante sa Luzon, I think, Ronnie, 54%, no? 19% sa Manila, 44 plus 17, so half the voting population. So, potentially, pwede kang gumawa mag-design ng kampanya ng Luzon-based, tapos kukuha ka lang ng sprinkling. Doon sa mga tabi. O, edi Cebu, Cagayan de Oro, Region Davao. 6. So, merong combination. Ang problema lang talaga, yung state ng data ng COMELEC. Ayun. Sir Ronnie, so napaka-importante yung hindi naman partnership, yung cooperation, and so that ma-convey talaga yung public opinion through surveys ng survey firms at saka ng media. Mahalaga yun. No? Nung nagsimula yung Pulse, madalas nagkakaroon kami media briefing noon eh. Eventually, nag-decide na lang kami na magre-release na lang kami sa media. Pag nakita mo naman yung media release namin, kompleto ang detalye noon at kung kinakailangan may pagpapaliwanag, pumupunta yung media sa amin. Mahalaga yun. Pero gaya na nasabi ni Malu, sa paglalagay na ito sa balita, naiiba ang pagpapahayag. Yun. Bigyan kita ng napaka-konkretong halimbawa. May tinatawag tayong margin of error sa mga survey. Nire-report namin yan, plus or minus 3 nationally. Survey to survey, dodoban mo, plus or minus 6. Pag hindi nagbago ang opinion ng higit sa 6 na puntos, masasabi mo na pag hindi mas malaki sa 6 na puntos, hindi nagbagong opinion from survey to survey. Ngunit sa paglalagay nito sa balita, minsan bumaba ang approval ng isang opisyal ng 1 o 2 puntos, sinasabing bumaba na ito. Ngunit pagpapaliwanag namin, pag na may media release, nakasulat doon kung ano marginal at ano significant. Ang language kasi ng academic ay very precise. Hindi mo pwedeng i-embellish. Pero of course, naiintindihan na namin, iba ang tono sa media. Dahil iba yung kanilang iba yung audience. Ngunit sa pagpapaliwanag, pag kami ay, madalas pag naiimbita kami sa television, pag lumalabas ang survey, ay nag-agree kami dahil nga ito yung pagkakataon para kung kinakailangan paliwanag, ano ba talaga ang nagbago? Meron nagsasabi na bumulusok nang hindi naman talaga bumulusok. Meron nagsasabi na ginagamit, meron nagsasabi na sumulong nang hindi naman talaga sumulong. No? At hindi lang yan sa eleksyon, no? Pati sa opinion tungkol sa mga usapin. Kasi nga, kunyari, maraming issue na ang opinion ng publiko ay mas malaki yung Bagdan na hindi sila decidido, undecided. Mahalaga yun. Dapat i-stress yun. I-stress mo yung undecided kasi yun ang plurality o even majority opinion. Hindi mo pwedeng i-discard yun. Yun ang hindi mapagsabi kung sila'y pabor o hindi pabor, sila'y aprobado o hindi aprobado. Ibig sabihin nun, hindi sapat ang kanilang kaalaman tungkol doon sa usapin at kung ito'y mas lalawak, maaring sila'y pumunta sa hindi pabor o pabor sa particular issue. And determine the difference. Ibig sabihin, they will make the difference. Let's be very specific on constitutional change. No? Ang bahagdan ng mga namamayan na may sinasabi nilang meron silang kaalaman tungkol sa konstitusyon ay maliit lamang, 1 out of 4. 26% will say that they have a great deal or sufficient knowledge of the Constitution. Yun lang ang may alam sa konstitusyon. Pero hindi mo pwedeng bigyan lang ng pansin yung kanilang opinion. Kasi ang konstitusyon ay hindi lamang para doon sa mga individual na yun, kundi sa nakakarami. Pinapangalagaan ng konstitusyon ang karapatan hindi lamang ng may alam tungkol sa konstitusyon, kundi walang alam. Buong sambayanan. Alam. Pero pag dinis-aggregate yun, at naka-disaggregate yun sa media release namin, para mabigyan pansin, sino ang aware, sino hindi aware. Kahit aware siya o hindi siya aware, may right siya to express an opinion. But sometimes you need to focus on those who are aware of an issue. Kasi minsan na-spin yan sa Estados Unidos. Nung panahon na bago pumasok sa gera sa Iraq ang Estados Unidos kay George W. Bush. Ang mga questions nun loaded eh. Kaya kami, sa aming paglalahad sa media, etong tanong. Punahin nyo yung tanong. Maglalabas ka ng result ng survey, kinakailangan nandun yung tanong.
Para hindi na kami tatanungin, ano ba yung tinanong nyo? At saka sasabihin, kukomento pa, mali kasi ang naging tanong. Oh, I mean, if it's conditioning, as academics, we will accept the criticism. We'll phrase the question in a better way. And those are the things that we release to media. And I do agree. There has to be a partnership, but we cannot in any way control course. what media will do. And the media should never control din naman yung, survey firms. Iba-ibang opinion eh. Pag lumabas ang survey namin, merong sinasabing, maganda yung resulta. Meron man nagsasabi, columnista man to o sa report, na iba yung nasa headline nila. Sir Ronnie, meron akong quick question bago ako pumunta ulit kay Tita Malu. Meron kasi tayong tinatawag na commissioned at saka yung non-commissioned na survey. Meaning merong nagbabayad, meron talaga nagpa-survey niya, meron namang ito talaga sa firm. Katulad nung pinaka-latest survey niyo po, yung huli. Ito po yung non-commissioned. May pagkakaiba po ba kapag ka-commissioned at saka non-commissioned when it comes to the approach, to the science involved, or to the questions involved, and yung ginagawa mismo ng firm to come up with, to arrive at the public opinion? Walang pagkakaiba yun. Ang pagkakaiba lang nun, yung sa commission, sa amin, pag sinabi mong commission, ibig sabihin may nagpagawa ng survey, ang pamamaraan, ang pagpo-formulate ng question, nasa sa amin. Hindi namin hinahayaan yung nagko-commission Kahit na pa sila magbigay ng nagbabayad. tanong. Ang pagkakaiba lang nun, yung commission survey, merong yung tinatawag na embargo. Kasi ang information na yun ay proprietary. Yun ay sinagawa yung survey dahil merong interesadong grupo na nagpondo nun. Pero yung metodolohiya pareho rin. So, hindi yan nire-release sa publiko sa under the election code nga eh. Opo. Pag pinublish mo ang survey result, kailangan sabihin mo kung ito'y commission, sino nag-commission nito. Kadalasan ang commission surveys hindi napapublish yan. Kasi nga merong embargo. Yung nire-release namin sa publiko, yan ay generally non-commission. And I think in terms of survey groups, essentially there are 3 survey groups right now who release to the public every time a survey comes out. That's us, and SWS, and the new survey group in Novo Trends. And why is it that most of the time, ayaw ipaalam na nagpa-commission, na siya ang nagpa-commission? Iba't iba kasi and we don't only do commission political surveys. We have commission research. Kasi nga yung information is valuable for the organization that's commissioning it. They can use it, let's say if it's a non-political research, it's a social research tungkol sa domestic violence, para yan doon sa agency. Tama yan. Na tumitingin doon sa issue ng domestic violence. Kung political research yan, para yun sa grupong nag-commission na yun. Sila ang bahala. Pag nirelease nila yung result, kunyari under our contract, pag commission survey ng political group, under our contract, embargoed kami pareho. Pareho kaming hindi pwede maglabas ng resulta. Pag nilabas nila yung isang resulta na maganda, pero merong ibang question doon na hindi masyadong pabol sa kanila, we are released from the embargo and we can release the results of the other questions. Yun, para naman mas maliwanag. Tita Malu, kung halimbawa, political surveys, kapag ba ikaw bilang isang analyst at saka isang tagapayo sa isang politiko, mas ipiprefer mo ba yung direct to the point na question na sino ang iboboto mong presidente kung halalan ngayon ng pampanguluhan? Blanco, walang napagpipilian, o kinakailangan talaga merong mga pagpipilian na isasama ka kapag ka nagpa-survey ka? Depende yung George at saka yung timing. Kasi kung minsan, ang minimeasure mo top of mind. May recall ba? Alam ba? Kung minsan, mas gugustuhin mo yung bakante. Meron namang survey na napaka-critical pag malapit na ng E-Day, balota na. At talaga yung actual approximate. Depende yon. Lahat yon, yung timing at saka yung use, depende dun sa strategiya na pagkasunduan. Kunyari, critical sa amin na merong internal polling ang isang kandidato. Pag sinasabi namin, you go to the commercial firms, si Ronnie yun, SWS, si Novo, pero may internal. Bakit? Kasi yung internal, yun yung binabangga namin dun sa commercial. Yung internal, hindi yun nakikita, hindi pinapakita. Kuminsan, But is that to question the credibility and the integrity of what hindi naman, may iba't ibang rason. Yung iba ganon. Gustong sabayan, Or i-counter-check. or i-counter-check. Pero yung iba, strategiya talaga. Kasi napaka-critical na
ang critical kasi doon sa internal, yung communication device mo, kailangan mo bang paltan? Kasi lumabas doon sa commercial, hindi ka nagre-rate. Anong problema? So kung wala kang internal, hindi mo malalaman kung ano yung problema. Samantalang pag yung internal mo lumabas at yun sa reading nagtugma, ibig sabihin may problema kami. Ayun. So critical yung internal at critical yung internal, tama rin yung methodology kasi nagkaroon na ako ng experience na sa mga local, siyempre yung eskwelahan, ganyan, iba yung nuance, iba yung skill ng paglalagay ng pagtatanong compared siyempre sa commercial. Yun sa kunyari, kung local ka, gusto magpa-survey, direct yun. Correct. Gusto ka agad nilang malaman kung sinong top of mind. Sabi ko, ba't top of mind ka agad ang tinatanong nyo? Hindi pa tayo, lugi ka doon. Di ba? Samantalang pag binigyan mo ng combination, kung tatakbo itong mga ito, sinong iboboto mo, tapos paliit ng paliit yung combination, doon mo makikita yung tinatawag naming measured capacity. Pero Tita Malu, maliban doon sa tinatawag na top of mind, yung mga kung sino ang mga pwedeng iboto o pagpipilian, siyempre kalimitan, sinasama na rin, lalo't ito yung commission, yung survey sa ano ba yung mga issues na malapit sa sambayanan. Yan ba binibigyan tugon din o tutok din talaga ng mga sa campaign, ng mga taong nasa sa loob ng kampanya? Talaga bang iyan ay ibinibigay sa mga politiko, doon sa mga kandidato upang doon sila mag-concentrate din? Yan po ay sasagutin ni Tita Malu Tikya after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch. Diyan lamang po.